ito na, I think the whole Shogun conversation is perfect for this. Ito, Sir Ronald, nilabas ko na yung mga samurai ko from Kyoto kasi I think the moment is arriving na eh. Medyo nag-ready na ako. Parang made in China yan. Ay, hindi ah. Sa Kyoto ko binili yan. Sa Kyoto ko binili yan, promise. Japanese. Ah, O, sa likod, see? Hapon. ah. I mean, obviously, made in, hindi, Japanese, oh. Okay, Oh. okay, okay. Oh, Sir Ronald, akala mo, boy, Shopee tayong lahat, Pero may pinapana pa rin ako sa mga followers na baka may alam kayo na mas malaking gano'n na hindi ko mahanap-hanap sa Kyoto. Sa Japan, sa Tokyo ko nakita pa. Pero ito. Speaking of Shogun, speaking of showdown, warring states mode, Sir Ronald. Papunta na ba Oh. tayo dito sa mini civil war mode na to? Did we underestimate Marcos Jr. or more accurately, did Duterte underestimate Marcos by calling him Kuting rather than Tigre ng Norte? Oh, well, nakikita nila ngayon, no? Yung kanilang propaganda against BBM is not working, 'di ba? Pero ang kailangan ayusin ni BBM is to get their act together. Ang ganda ng kanyang statement doon sa arrest ni Alice Go eh. The long arm of the law, no, will get you, no? Yun ang sabi niya, doon umikot yung kanyang statement eh. No, na very siya, very serious, very grim, 'di ba? You cannot escape the long arm of the law. Tapos biglang nakaganon yung kanyang chief PNP at saka May yung mga FBI director. bloopers. Kaya may Diba? puting, may puting. Oh, Medyo, ang tawag ko ang tawag ko ay seizing defeat from the jaws of victory. ayan talaga. Panalo ka na eh, no? Maganda na yung simula ng iyong boss eh. Tapos ganun pa, ikaw naman, na Ronald, ikaw ito yung tiger na oh, tumitingin sa mirror at nakita niya Hello Kitty. Parang ganun yung oo. nangyari. Oh, ikaw naman, no? Ikaw naman, no? Sabi niya kay Alice Go, 'di ba? Ikaw naman. Kaya nga kami nag-charter ng plane Hindi dahil ganun, sa mga Ronald. dahil Ikaw sa mga death naman. threat. Ikaw naman. Uy, Oo, Ronald, 'di ba? dapat magaling ka sa maglandi ng ano. Oo, 'di ba? Sinasabi naglalandi, Sinasabi Hindi ko naman lang. ako kasi landi mo eh. Mas kaya mo 'yan dahil mas malandi ka sa akin eh, no? Sir Ronald, just to be clear, ako ay hanggang verbal dynamics lang. Walang joint account. Oo. Walang joint account. Pero katulad ka ni Mr. Supranational, nag-gym ka at may mga picture ka sa gym, Uy, no? hindi, Sir Ron. Just to be clear, hindi na nag-gym daw si Mr. Supra kasi pagod siya Ah, parate. Hindi ko alam, wala akong sinasabi Sinasabi ko kasi medyo nag-aaral depressed, siya, medyo gay depressed naman. siya eh. Oo, Medyo medyo. depressed siya, oh. May Pero kung nag-comment, bakit tumaba yung Mr. Supra? Grabe talaga mga tao. hindi Tumaba. na hindi na kasi niya binubuhat sa ex-human rights lawyer eh. Kung binubuhat niya yun, parang weights, no? Hindi siya papayat eh. Dahil hindi sila nagkasama na, pumayat na siya. Tumaba na siya. Ayan. So, just to be clear, hindi ito body shaming. The Hindi, view hindi, of hindi. Lord Tornaga of medieval Hindi, times hindi. doesn't Oo. reflect my Oo, oo, postmodern oo. views on Hindi, this. hindi, hindi. Oo. Sir Ronald, no. So, Kaya I think so far halimbawa we're yan, right, no? no? Halimbawa, kanina, yung statement niya about sa arrest ni Kibuloy, yun dapat. Huwag mauna yung mga tao niya. Diba? Siya yung mag-define ng narrative. Siya yung mag-define ng terms of reference at lahat susunod. Katulad ni General Torre, nung in-interview siya, tahimik lang siya. Hindi, yung mga boss ko magsasalita, sila magpapaliwanag. Yun ang message discipline. Kaya Diba? ayaw Yun mo ang message pa-interview tuloy sa discipline, akin. no? Oh, yun ang message discipline. Hindi yung ito ginagawa ganito, ito ginagawa ganito, di ba? Ah, 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 o nga pala, pinalitan na nga pala si Cheloy as head ng Actually, I was communications ng about to say, Malacanang. Oh? yeah, I'm iba not na rin yung sure, communications. Yeah. baka for the better, di ba? Oh, baka for the better yan, no? Kilala mo Imbis na si Cesar, sabukang di ba? communication, Oh. sabukang narrative. Hindi, ako si Oo, Hindi, ako yan pag-usapan eh, natin bata ng isko. communication strategy kasi si Cesar, Oh. kilala ko from ISCO days when he was the chief of staff and thanks to him back then, he arranged yung interview natin with ISCO which was like isa sa mga best watch natin in 2019 before pandemic. Si Chela, I think they did a fantastic job, especially dun sa big statesman signaling West Philippines, napakagaling. When it comes to Cesar, I think Cesar is better in terms of yung bardagulan, if ever, in domestic ganon. Yes. Yung Wala medyo yan eh, informal, bardagulan eh. liquid warfare. Oo, puting na ito eh, puting warfare na ito eh, di ba? So baka iba na yung kailangan mo rito eh, di ba? Iba na eh. Kaya hopefully Mode. it's a change for the better, no? Hopefully, no? At baka nakikita na natin indicatively yung epekto ng pagbabago. Yun yung dapat.
Set the Nagbabago narrative. or nag-prepare for some big Oh, showdown? pwede. Set the narrative, message discipline, no? Get your act together, lalo na kung papasok ka dun sa alleged impeachment. Lalo na kung papasok ka dun sa Yun. alleged ICC. Ay, wait, Sir Diba? Ronald, bakit alleged na tayo bigla? Sabihin nila, Ha? nag-backpedal Para, na ba tayo? para kunyari tayo ay circumspect. Kunyari Pero hindi tayo tayo ay ganun last month. Ngayon oo. biglang Hindi lang nga bagay. O, sige na nga. Sige na nga. O, impeachment, ICC, no? Possible mutiny, di ba? O, yun na. Sinabi ko na. Oh, yan, Eh, tornaga na. nagpapa ako eh. Nagpapa-good boy ako eh. Hindi mo Di napansin. bagay. Hindi talaga bagay sa'yo, Sir Ronald. Hindi talaga bagay sa'yo. Tama ka eh. Yung Oo. picture mo pa lang sa RRM natin. Sabi ko, medyo masyadong na-obvious na alam natin sino makulat. Sino yung black sheep sa atin tatlo? Si Mark Gamboa, para siyang Mark Villar eh. Very Oh, quiet. siya yung good boy sa Demure. ating tatlo eh. Oh. Siya yung demure. Minsan nahahawa, no, na nagiging bad boy na rin. Pero he's basically good eh. Basically good. Pero except pag Oh. pinag-usapan natin ng Manila politics, nakikinig lang tayong dalawa. No? Parang ang dami niyang alam. Bawat Oo. barangay, alam niya sino yung konsehal, sino yung ganito. Ang galing niya sa LGU. Interview ako ni Corina Sanchez diyan kanina tungkol sa Manila at saka Taguig politics eh. Tapos sabi mo, si Mark Gamboa na lang kunin nila. Mas magaling Oo siya nga, sa atin lahat dapat. nag-analyze eh. Dapat si Mark, oo. Eh kaso nandun siya sa kabilang kampo, identified siya. Ayun. Pero si Mark, may gano'n naman siya. Kahit andito naman ako, gusto ko pa rin naman sila. Kaya wala, Mark, nakakat yung line mo. Hello. Tapos yung last time, syempre, nabully natin siya. Nasabi niya yung ayaw niya sabihin. Bigla, nakaganon lang siya afterwards. So, parang na ano eh. Parang ayun. Na-set up eh, na-set up. Oo, parang sinet up Oo. natin. Parang nagdududa na siya sa atin dalawa. Talagang triple agent ng mga to. Oo. Pero Last alam mo, mga kailangan gawin ni BBM, yung kanyang vulnerabilities, ayusin niya. Halimbawa, yung magiging vulnerability niya, itong PhilHealth issue. Dahil kwanto eh, gut level ito eh. Usapin ito ng health service eh. 'Di ba? Yan yung magiging major weakness niya, Yeah, no? Justice Kailangan Scorpio ayusin warned niya them yan a eh. lot on that. Yeah. Pero Oh, pati itong ayusin niya. Poway Complex, di ba? Medyo paya din sila sa Supreme Court dito eh. 57.7 Yes. hectares, almost twice yung kay Kiboloy na 30 hectares yung gusto nila i-claim Yes. sa may Eh Poway. kanya, bitiwan Grabe. na nila. Bitiwan na nila. 'Di ba? Payay sila Choose your doon. Oh. choose your battles. Choose the battles which will define you. Put you in a good light, 'di ba? Iwasan mo na yung mga ganyan, no? Halimbawa, si Baka Pinoy, Amy yan. Baka hindi yan si First Lady. Baka Amy yan. pwede. No? May Pwede. ganun din Halimbawa, eh. presidente ka na eh. Presidente ka na, you can be magnanimous. Rise to the occasion. Halimbawa, si Pinoy, no? Eh, binitawan na niya yung Hacienda Luisita. No? Binitiwan na niya dahil kwan yun eh, millstone sa leeg nila eh. No? So, dapat gawin din niya yun eh. No? Hindi mo na kailangan yan. Yung mga ganyang klaseng mga problema. Yung Social, ano ganyang eh, klaseng social vulnerabilities. grant. No, but Sir Ron, No? okay, sorry for That, pushing you on this. you're not getting any younger eh. You're almost, yung kanang kwani mo, yung kan mo na in history. Diba? Yung role, yung position mo sa kasaysayan, yun ang alagaan mo. Yeah, pero syempre ang inalagaan nila si Sandro because I'm sure they want Oh. Sandro to be the next in line. Maybe not 2028 obviously, but the next in line. Well, kailangan mo So the more train careful maigi. dapat sila. Oh, train nila maigi dahil medyo kulang pa yung bata. Hmm. Baka mauna pa si Baste. No, Oh. but speaking of this, Ronald, before we wrap this up, so I'm keeping it exactly within our so no, si Sir Ronald, that believe ka sa moderating skills natin. No, but Sir Ronald, going back to this, okay, pag-usapan natin yun, yung lessons na sinabi mo kay Pinoy. Kasi, okay, I won't say I'm feigning ignorance, but honestly, medyo ambivalent pa rin ako with the whole Hacienda Luisita approach of Pinoy. Can you lay out the argument as the former Secretary of Political Affairs for Pinoy? What on earth is going on? Kasi binubugbog sarado mga Aquinos on that issue eh. Well, kanya pinayagan niya na ibigay na yan sa mga magsasaka. Ngayon, ang nagka-problema yung magsasaka dahil dumami yung gusto makihati eh. Lumaba yung listahan. Pero in principle, binigay na niya. Pinayagan niya. Actually, kasama ako sa mga negotiations. Pero ayoko nang banggitin yung detalye. Pero Yeah, of course. yung suma, binigay niya. Ang nagalit sa kanya, yung mga kuhangko. The kuhangko side galit. Dahil sila yung nagpapatakbo niyan eh. Yung Aquino,
a small percentage na lang yung kanilang share dyan eh. No? Pero millstones sa kanila. Nung binitawan nila, no, dahil patay na rin si Cory, no, nahuhui sa Kohangko, no, ang nagalit yung mga Kohangko. Kung halimbawa yung dalawang Kohangko namatay nakamatayan yan eh. Masama yung loob nila eh. Pero Pinoy doesn't care. Ito yung kanila eh. Ito yung historic role ni Pinoy, no? Na nalinis niya yung millstone na yan, natanggal niya sa kanilang leeg. Nag-rise up siya sa occasion, if I may say so. No? Sana ganun din ang gawin ni BBM. Itong kanilang mga properties, ito yung Ill-gotten kanilang mga wealth. hindi ko na nga sinabing ill-gotten wealth no? Itong Ay, kanilang sorry. mga Allegedly na. Allegedly. Kasi oh, allegedly ito, dictator na rin pala ipawan siya. na nila, you're a president eh. Marami ka nang pwedeng gawin. Tapos inaalagaan mo yung mga anak mo na mag-succeed. 'Di ba? Tanggalin mo na yung mga vulnerabilities, tanggalin mo na yung negatives, no? Ang ganda na ng buwelo mo eh, 'di ba? Katulad nito PhilHealth. Oh, that is clearly illegal, immoral, impractical. Self-defeating, politically self-defeating Oh, potentially. Oh, gagamitin yes. talaga ng kabilang kampiyon eh. Biglang Oh, so anti-corruption ng mga ka-DDS. Ay, sorry, mga ano natin. anti-dynasty, anti-corruption, Yung Farmali. anti-incompetence, 'di ba? So magiging vulnerability mo 'yan, no? Uh, Last point on this. Do you, kasi parang 3 weeks na lang until mag-break ng Congress eh. Saan papunta tong Quadcom hearings na yan? Nahintayin ba nila hanggang end of the month? Na mag-election na eh. Mag-ano na, certificate of candidacy na early next month. Well, October. at the minimum, sineset niya yung tone sa bardagulan sa midterms. At the minimum. At the maximum, papunta yan sa mga cases na ipa-file dito sa kanilang mga kalaban, no? At the maximum, pero nauubusan na sila ng panahon, ay yan ay predicate papunta sa impeachment, no? Pero ano 3 weeks na lang eh. No? Kung wala silang gagawin next week, tapos na yan. Wala nang impeachment. At least wala before the midterms. Yun nga eh. Ako kasi the way I look at it is medyo hot hand na ngayon ng administration, di ba? Back to back yung mga wins nila. If they don't build on this momentum, babalikan sila ng mga Dutertes. Never underestimate the Dutertes. They're gonna fight back very hard. Survival lang sa kanila yan eh. Battle of survival. So, I hope hindi maging complacent yung ibang tao kung akala nila this might be just enough. If anything, probably the Dutertes will be further. Well, sorry, I'm not supposed to be say I hope. I suppose. Saka itong mga Ronald saka style tayo. itong mga Duterte Big R. Hindi ito katulad natin. Itong mga Duterte ay Katulad kwanto na ano. benchful ito, benchful, no? Oo. Hindi Tayo forgiving forgiving tayo. tayo no? Tayo Oo. forgiving. Ito mga Duterte, nakamarka ito sa kanila, hindi nila makakalimutan. Mga farmer yan, nagtatanim. Nagtatanim yan. At gaganti yung mga yan. Yun ang huwag kalimutan ng mga Marcoses. Right. So thank you so much for that analysis of Team Tigres / Kuting versus Team Agila / Itik, depending on how things are gonna turn out. Speaking of forgiving, sige na, so Ronald, doon ka na sa kabilang channel. Pero kumain ka muna and take care of yourself, my friend. I know what you've been through. Ang dami kong channel eh. Kaya Ang dami na kong pare, channel. ginagawa ko yun dati, but I was doing that when I was 20s nung panahon ni Digong, di ba? Alam mo naman, I was rotating all the channels and all that. So please take care of yourself, Ronald. Make sure I in the feel so young. I feel so young, no? I know you feel so young. Ronald Llamas, great guy. Great guy. Take care of yourself. Talk to you Oh, soon. Ingat. see you. Thursday, See ha? you. See you, Tondo Big Talks R. na tayo, See ha? you Thursday. Kalye No? See you Survey, Tondo Thursday. Talks. Tondo Talks, Oh. great people. Talk to you Oy, soon. yung debate ha. Hintayin mo yung debate. Uy, Maganda Kamala. pag-usapan yung debate ha. Great Isang people. episode natin yung debate, no? Great people. Looking forward, my friend. Sige, see you. Okay, amigo. Talk to you soon. God bless. All right, everyone, welcome back to your paboritong duo. Yan, shots fired. Sa kabilang channel yan mamaya, pero sige lang. Ito na. The R and the R. Nagsama na naman yung biggest R and the big R. Lord Tornaga, a.k.a. Edu Manzanas, a.k.a. Ronald Llamas. Thank you very much, Secretary. And of course, more importantly, my comrade for joining us today.
Yes, welcome, Big R. The biggest R. I'm just Yun. the smallest R. No? Grabe, grabe. Wala talagang pahinga. Lagnat na lagnat tayo last time nakasama tayo. Just when I thought pwede ako makarecover at I think I'm gonna regret this because I was supposed to interview si General Torre nung Sunday. But as some people know, I have a strict Sabbath day. So, nag-aalanganin ako. Sabi, pwede Monday. Yung pala, big thing was about to happen. Sana na-scoop ko yan kay General Torre. Now, I regret it. But the Lord knows Sayang, my intentions was good. sayang. Sayang, Last scoop ko week, yun. first time ko sa kwan, Eyewitness, tsaka sa Howie Severino. Yun First time ko talagang nag-guest sa kanila. Mga kwan mo, kasama mo dati sa yeah, GMA7. mga kapuso ko yan. Speaking of Howie Severina, I need to have him also back on my show naman. I think ginawa namin ng elections time, nag-back and forth kami ni Howie. Yun yung pinaka-bardagulan. I think one of the best viewed episodes nung year na yan. Also the one with Randy David, I think did very well. So I think I have to get back to Howie Severina. I'm glad that all of us are talking together, no, Sir Ronald? I think we're creating a whole Mga kwan ko community. yan. Mga volunteer ko sa trade unions dati yan. Yung mag-asawa. Si Ipat at saka si Howie. Best yan, the best yan, the best yan. Apat si Ipat. Kasama ko sa mga welga dati yan sa Right. Caloocan. Yeah, I think, thank God, I think all of us are somehow may plataforma na tayo and I think we can influence the country in the right direction. And speaking of the country going in the right direction, again, hindi yan dahil solid North ako or hindi dahil Team Kuting, di ba? Or Tigre ng North. Sir Ronald, meron ka bang advance intel? Ba't di mo sinabi? Sana nag-scoop na ako kay General Torre nung Sunday. Did you get sa ano ba talaga? What is the theory of the case? Nag-surrender Well, or nahuli? Ano ba talaga dati yung ko kay pa Kibuloy? sinasabi ko na yan for the past 2 weeks na Right. natukoy na nila kung nasaan si Kibuloy. Kaya Right. ayaw na nilang bitawan. Kaya nag-reinforce na sila. Right. Kahit binanatan na sila ng husto ng mga KOJC, kahit binanatan na sila ni Mayor Baste Duterte, kahit pinuntahan pa sila ng mga tatlong itlog na senador, no? Inaatake sila with Badoy, with Attorney Torion, hindi na rattle si General Torre. Torre, Pinagpatuloy niya dahil alam nila, meron na silang malinaw na intel 2 weeks pa na nandun si Kibuloy sa tunnel, sa bunker, no? At ang mensahe nila, we mean business. Di ba? We mean business. Hindi nyo kami mapapalis dito kahit may TPO pa. Naglabas pa yung isang Davao judge ng TPO. Hindi nila pinansin. Di ba? At nung nakaraang Senate hearing, kung napanood mo sa Davao, na-lecturean pa yung tatlong itlog na senador ni General Torre about yung difference between a search warrant and an arrest warrant. Tawa ko ng tawa ron, no? Doon sa ganung klaseng lecture niya. At si General Torre, hindi epal. Kahit malinaw siya yung nakahuli sa mga to, kahit malinaw siya yung crucial para ito ay ang tawag ko diyan huli suko, no? Sumuko siya dahil mahuhuli na siya. 'Di ba? But Yun yung Ronald, it nangyari. shows so from my understanding, dalawang intelligence, PNP intelligence and AFP intelligence services ang involved dun sa last phase of negotiations for him to surrender. Pero ang pinili niya, dun sa AFP siya magpo-surrender. Why would Kibuloy do that? Because I can see the pro-Kibuloy Duterte people making a big deal out of that and saying, wala kaming tiwala sa PNP, sa AFP lang kami. Sabi ko, ito ba yung PNP na ginamit ni Tatay Digong sa walang kwenta niyang Well, drug war yeah. na fake? Yes. Well, una ay matagal na siya nagsesend ng fillers. Sabi ng mga kausap ko sa DILG, sabi ng mga kausap ko sa loob ng gobyerno, bakit namin tatangkilikin yung kanyang surrender fillers? Malapit na namin siya mahuli. Tapos nagseset pa siya ng condition na dapat sumulat yung presidente na hindi niya gagawin yung rendition, hindi siya ibibigay sa mga Amerikano. You don't dictate those terms. Yun ay kasama sa extradition treaty. Yun ay kasama na sa ating batas. Kaya hindi ka gagawa ng ba't naman siya papatulan ng presidente? Kaya tama yung sagot ng presidente. Wala sa amin yan. We just execute the law. No? So, ganun ang sagot ng presidente. Pero, matagal na siya nagsasend ng fillers. Ayaw Yeah, lang actually, tangkilikin. diba 2 weeks ago pa Alam sabi nila na, cornered na eh. Alam nila cornered na eh. right, right. Maliban pa sa medyo nakakatawa yung kanyang condition, no? Tapos ngayon ini-spin na nila.
Siya ay nahuli sa North Cotabato, tapos dinala sa Davao. May sariling airport sa Cotabato eh. Kung nahuli siya ron, di doon na siya dadalhin papunta ng Manila, no? So medyo illogical yung kanilang storyline. Tapos malinaw nahuli siya sa KOJC. Doon sa likod ng pinaghuhukayan. Yung prayer something, prayer room, no? Doon siya nahuli. Ibig sabihin, malaki ang possibility yung tunnel ay na doon nakalagay yung Ayun exit. yung ano yung exit niya. So na-trace down nila yan. Oo. Kaya. So hindi siya ganun kalayo doon sa pinaghuhukayan, no? Siyempre, yung pinaghuhukayan, may mga kanyan, may mga tunnels, may mga exit. Kaya pwedeng yung isang exit ay doon sa likod ng pinaghuhukayan, yung prayer room, something, no? Hindi ako prayerful katulad mo eh, Big R. Kaya wala akong alam sa Kaya mga I missed the prayer scoop room. eh. I missed the scoop. Oo. Trick kasi ako eh. So, Pero hmm, yun yung nakakatawa kasi paano kagabi, alam mo naman sa ating postmodern world, no? It's all about imagery eh. Kaya si Alice Goo, performative. no? Hindi siya sumuko, siya daw ay na-rescue. 'Di ba? Siya daw ay na-rescue. So everything is about the image. Dito rin nauna sila. Ang sabi nila, sila ay sumuko of God, ultimate sacrifice, para wala nang masaktan. No? Ganun na yung spin nila. Kahit masyadong klaro, it was very clear na siya ay sumuko dahil siya ay mahuhuli na. Kaya huli suko ang tawag ko dyan eh. Diba? Mga ganyan. Huli soko, bagong No? kategory yan ha. Bagong kategory. Oo, Kaya, huli you're suko. right. Oo. Kaya ako nga, O kaya gumamit ako suko ng term. huli. Ronald, gumamit ako Oo. ng term. Alice ko was repatriated. Ang dami nagalit sa akin. Sabi ko, kasi malay ko ano yung legal Oo. basis. Extradition ba nangyari? Para self-edition sila eh. Self-edition, hindi Oo. extradition. So, Actually, nung na-interview ako diyan, kinuwento ko 'yan dahil dati nahuli namin si yung Reyes Brothers, yung pumatay kay journalist Ortega sa Palawan, no? Hindi hindi dapat yung head ng DILG, hindi dapat yung chief PNP ang susundo. Ang pinasundo namin ay dalawa, tatlong junior officers. At sila ay hindi na bumaba ng Philippine Airlines plane. Dinala sa kanila yung Reyes Brothers at nakaposas. Nakaposas, nagtataka ako ba't hindi nakaposas si Alice Goo. Tapos binanggit pa naka-ganyan siya, ni di ba? Naka-cute pa siyang ganyan. Oo. Naka-Japanese anime. Oo. At least kung nakaposa siya, may hirapan siyang magganon, no? Pero ang nakakapagtaka, bakit kinakailangan pumunta yung isa sa pinakamataas na officers ng ating gobyerno at yung chief PNP kasama niya? Kasi tatakbong No, elections. parang Ay, hindi ko pala alam. Oo, pero gina-justify mo na parang VIP ito eh. VIP treatment eh. 'Di ba? Tapos nung pag nakita pa sila, ang unang kwento ni Alice Goo ay may death threat sa kanya. At salamat at kinuha siya sa Indonesia. Huh. Tapos Kawawa anong naman. sabi Kawawa ni naman. Secretary Abalos? Kanya nga ako nag-charter ng plane eh. So, Mali. so, so Ronald, Mali. wait lang. You cannot Iwalay you ba natin cannot si Alice Go? Wait lang. Mamaya na yung ultimate Oh. sacrifice ni Alice Go kasi pag-usapan natin yung hearing niya. Balikan natin yung ultimate Oo. sacrifice ni Kiboloy. Um, Oo. sa pagkaalam natin, Sir Ronald, may fan meet din ba si Kiboloy? May mga nag-selfie din ba sa kanya? Kasi may selfie siya eh. I mean, we got to Well, know about natuto yung na sila. nakaselfie siya. Tapos nakakefaya pa siya. Natuto na sila. Yeah. Gulpi sila ng husto eh. Kaya ngayon ay natuto na sila. Hinarap na si Kibuloy sa likod ni Secretary Abalos, 'di ba? Hindi niya kinakausap, tapos nakaposas, no? Ang nakakapagtaka lang, bakit pinayagan nila nakatakip yung muka? Bakit nakatakip yung muka? Ano ba siya? No? Una, Naka-Palestinian kafaya ba siya? Ano, una, naghamas-healing nung siya? hinarap siya sa press conference kanina, no, nakatakip yung kanyang muka. Kilala naman siya ng lahat. Ba't tatakpan yung muka? Tapos yung kanyang mugshot, nakapixelize. No? Si dalawang ex-president nga, hindi nakapixelize eh. Si Gloria Macapagal Arroyo tsaka si Erap. Tapos siya nakapixelize yung muka. Hindi ko maintindihan yon. No, hindi ko maintindihan yon. Yung naka-cover yung muka do sa press con Oo. kanina.
Tapos yung mugshot, naka-pixelize. What was that about, no? What was May that about? crowning pa siguro din. Di ba Oh. si Ma'am Arroyo ba yung naglagay ng crown sa kanya? Yung corona ba yan? Yung 4 years ago? Oo, Yung may oo, invent oo. sila ng crowning of Queen. Papalabas namin bukas sa Storycon. Yung paglagay ng corona sa Victoria Macapagal Arroyo. Talaga? No, Wait, bukas. what? Is that Oo. Arroyo? Sino yan? Tapos, shucks, oo nga Oo. pala si Arroyo talaga yan. Diba? Yung mga kalokohan na yan, di ba? Oh. Yan. Alright, sige Sir Oo. Ronald, balikan natin. So, hindi, kasi I had Justice Carpio last week and I'm gonna have him tomorrow again to break down the legal aspect of this. Ang position ni Justice Carpio, dali na diretso sa Albuquerque, ay sorry, sa US yan. Kasi yun yung siya, yun yung may ano. Kasi pag dito yan sa Manila or Pilipinas or worse in Davao or something, maano pa, Oo. ma-intimidate yung courts and all. I mean, let's be honest about it. You think, Sabi ko nga kanina ay ano ba ang jurisprudence dyan? Paano sabi ni Remulla, sabi ni Ambassador Babes Romualdez, kailangan tapusin muna yung mga kaso rito. Ang sabi ng isang IBP president dati, ang sabi niya, pwedeng sabayan. Pwedeng sabay yung kaso sa US, pwedeng sabay yung dito. Ayun lang, lalagari lang siya. Pero ano pwedeng live sabay. So stream? ano ba talaga? Ano ba Magsuzoom. talaga? Dahil extradition is a treaty. A treaty is already the law of the land. So hindi siya foreign law eh. It's a local law. Dahil treaty siya eh. Kaya what gives? Halimbawa, yung kanina, yung away sa Senado at saka sa RTC, sino ba may custody kay Alice Goo? Paano makakwento eh? Mga landmark cases ito eh. Mga bago ito eh. Correct, Oh, correct. kaya Medyo, ano tayo, nasa legal gray zone. Sorry, Ronald, I'm cutting you kasi sa next episode natin. Alam mo naman, isa-slice ko pa yan. Sorry lang. Sorry na, so guys. this Sorry na. Boy So this slice. will be so this will be landmark cases. Yeah, This yeah. will be talked about for years to come. Sige At po. makakasama to sa bar exams. Sige. No, Justice Ronald Carpio, bukas. uh, No, uh, bukas we'll have Justice Carpio talk about the jurisprudence. But I want to go back and before we go, Alice, go full-blown kasi may hearing kanina. Daming nangyari kanina. Medyo hindi tayo nakaka-concentrate. Now, going back to the Kiboloy thing, what do you think is the wise thing as a political advisor? If you were the bongo of BBM now, what would be your advice to him? Considering, you know, itong showbiz culture, itong VIP culture, itong Davao aspect, and well, some would say sectarian kulto aspect. I mean, what would be your advice, Ronald? Putting aside the well, jurisprudential debate. una set the narrative. Halimbawa, dapat ginawa nila kagabi. Nahuli namin siya, no? Nahuli namin siya. Ito yung mga litrato ng pagkakahuli niya para yung spin ng kabila ay mamatay na. Paano ini-spin nila eh, no? Ikalawa, marching Wait, so orders. anong spin Sa nila mga ulit? tao mo. Just to remind, ultimate sacrifice. Ang spin ng kabila ay sumuko. At kasama sa spin, sumuko sa North Cotabato. Ibig sabihin, pinapalabas nila na yung paghuhukay nila, yung pagkuyog nila sa KOJC headquarters ay mali. No? Yun ang sinasabi nila dahil wala siya ron. Actually, nandun siya. Dun siya nahuli. Pero alam mo naman na Big R eh. Depende kung sino yung makauna, siya yung magmamarka. At kagabi, sila ang nakauna. Sila yung nakauna sa narrative, sa kwento. Dapat nauna yung gobyerno. Sila nakahuli. Di ba? Ikalawa, ay may marching orders lahat ng tao niya. No? Isa lang ang kwento. Isa lang ang narrative. Halimbawa, nung ini-interview si General Torres, sabi niya, ay, wag ako tanungin niyo yung higher ups. No? Dahil siya, professional soldier siya. Hindi na Good soldier siya. Oh, good soldier siya. Ayaw niya na siya yung epal. 'Di ba? Ayaw, ang problema ni BBM, dapat siya lang ang epal, dapat yung presidente lang. 'Di ba? Dapat yun lang ang magpapa-selfie, no? Hindi lahat magpapa-selfie. Masisira sila doon eh. No? Yun yung ikalawa, no? Malinaw na susunod lahat doon, no? At ikatlo, purihin niya yung mga bagong heroes na ito. Halimbawa, sa social media, lahat tuwan-tuwa kay General Torre. Dahil kwan siya eh, di ba? Hindi siya epal. Tapos hindi siya na-rattle dun cool, sa mga composed, offensive and sa kanya. collected. Biro mo, ginagawa mo ito sa gitna ng Davao City, no? Na bailiwick, hindi lamang ni Kibuloy, kundi ni President Duterte. And Pero all hindi of ka them are na-rattle. closing in on you, di ba? All of these drugs, Yes. breathing Hindi pa down. nagsisimula. Ang sabi na sa kanya ni Mayor Baste, sasampalin kita. Anong sabi niya?
eh di gawin mo na lang, huwag mo na ako takutin. Di ba? Ganun na, That was nice. di ba? Oo. Ganun yung pagkakasabi, gawin mo na lang, no? Tapos dito, tatlong senador, hinaharas siya, kasama si Badoy, kasama si Torion, di ba? Sinagot niya lahat. Sinagot niya. Tapos siya pa yung nagpaliwanag sa isang dating chief PNP kung ano ang difference between a search warrant and a warrant of arrest. Natatawa ako dun eh. Kaya maganda yung handling niya. Ito yung dapat, ito yung pinuri ni BBM. Walang ibang pinuri si BBM, si General Torre lang. Tama 'yun, Hero of the no? moment Tama. siya, no? Si General Torre, hero of Oh. the moment siya, yeah. Hmm. And I think Oh. he represents how the PNP could be reformed. Diba? Kasi amin natin, medyo Yes, damage yung yes. PNP nung panahon ng Digong eh. 'Yun. Kaya ayun, ako na, wag nang i-outshine yung master. Wag nang i-outshine yung boss. Yung boss na lang ang gagawa, no? Galing, galing. You're absolutely right. I was also very impressed. Siyempre ako, I'll be honest naman. Siyempre, nung time ni Digong with all of the EJ case and all of that, to be honest, medyo may ano tayo sa PNP, di ba? Although, of course, in fairness, I've given speech on the PNP Academy, dyan sa, ano, I tried to keep communications with them. But I was very, very impressed throughout the years with interaction with people like General Torres, especially na interview natin. Sayang, na-outscoop tayo. Anyway, I think that sets it on. Let's talk a little bit about also Alice Go, Ronald. Let's talk about the hearings today. Were the hearings in any way more revelatory, or what does it say about itong Sarzuela or nag-aagawan ng spotlight? Or I think eventually we'll also have to go there. This is also about, you know, Rizon Tiveros reminding everyone that Senado muna, maunang Senado dito dahil they were the ones talaga na nag-booking dito. Thank you very much, Lord Tornaga, for your analysis of self-proclaimed ano dyan, mga kaibigan natin dyan, down under. Yep. Right. Okay, Sir Ronald, eto na to, eto na to. Once again, na-confirm na naman yung sinasabi natin for the past year. So, if Riza Ontiveros were given the chance and opportunity, she will prove the mettle of her leadership like no one else. No offense to everyone else. Grabe na. I mean, kudos to General Torre, kudos, well, I don't know about the other guy, but kudos to BBM. We'll talk about him in the next episode shortly, no? Team Kuting versus Team Itak ba yan? But, I mean, let's be honest. Risa laid down the foundation for all of this. Talagang bugbog sarado mga Team Kadilim. Ay, sorry, Team Alice Go, Team Kibuloy, lahat ng mga Team siya. kasamaan. Oh. Team K na lang para balance tayo. Sir Ronald, again, do you think this just tells us, grabe, no? I mean, she's rising to the occasion, no? And she's creating the occasion that has allowed her to rise also. I mean, She's was not defining the occasion. this was exactly, you're right. So, what is your reading kanina doon sa hearings? How she managed considering lahat sumasali na, nagsasarsuela na lahat dito sa hearing kay Alice Go, and also her making sure na hindi ito agawan ng mga kabilang tao na may sariling agenda, di ba? Kasi of course, malapit na elections. I'm sure a lot of people unfortunately have the wrong kinds of incentives. Risa wants to make sure we stick to the lane, get this through the you know through the filters, and make sure we cross the line later on, which is, you know, she Well, faced. she did very well chairing the committee. Lalo na ang daming sumasakay. Pero she did very well, no? Pinayagan niya sila na pumorma, no? Basta yung direction ay ganito. Yun lang, may mga ilan doon na katulad ni Ni Ronald Llamas na makulit. katulad Kailangan ni i-moderate. Senator Bato, 'di ba? Sinakyan yung kanyang narrative na death threat. Tapos si Bongo ay biglang from out of nowhere ay dinedepensahan si Digong na walang kinalaman si Digong dito sa kay Alice Goo. Walang kinalaman si Digong sa Pogo, no? Defensive. Linaw-linaw eh. Yung nagpapatakbo, yung may-ari nung Pogo sa Bamban ay yung kapatid ni Michael Yang na presidential advisor for economic affairs, 'di ba? Yung Pogo sa Porac, malinaw, no? Pinatira ng alter ego ni Dugong, no? Si ex-human rights lawyer, si Mr. Supranational, na na-expose yung kanilang joint bank accounts in the millions na hindi finlag ng bangko. Kailangan pa ba ng shampoo diyan? Ang linaw-linaw naman ng links kay Digong eh.
Kaya nagmukhang gago si Senator Bongo nung pinapaliwanag na walang kinalaman si Senator Digong dito kay Alice Wait, Goo. Senator I Digong. mean, ha? Ah, Ay kay ni si walang kinalaman si President Digong dito kay Alice Goo. Actually, nung sinabi niya yon, lalong nabaon si Digong. Lalong nabaon, lalong nagsuspecha yung mga tao na meron siyang kinalaman. wait, anong No? relate? Where do these idiots come from? They're coming out of the woodwork. No? Saan ito? Ha? Yeah, Bakit maganda kita... yan, maganda yan, maganda yan. Oh? Content yan sa akin, content yan sa atin. Ito. I mean, of course, ang tanong ngayon, okay, nahuli na si Alice Go, aka na rescue. Nahuli na si Kiboloy, aka Ultimate Sacrifice. Sino nang next? Bato pick. Ano bang next? Si Harry na ba? Si Harry ba mag-worry ngayon sa tingin mo if you're Harry? Yes, ang sabi ng PAOK, kakasuhan siya. No? Siyempre, yung kababayan mo sa Baguio, si Bantag, hindi pa May nahahanap, di isang ba? pa ngayon. Tapos si Michael Yang na nasa labas na ng bansa, no? Mahirap siyang pahuli kung hindi malinaw kung nasaan siya. Tapos siyempre, yung kukunin ng ICC. Actually, yung impact nitong nangyari kay Kubuloy, it's a message that it can be done. Even in the bailiwick of the Duterte, it can be done. Sabi nga nung iba, ito ay parang pag-set ng template para dun sa eventual na paghuli sa mga Duterte at saka kay Bato, no, ng ICC through the Wala, Interpol. Sir Ronald, dito muna tayo sa Harry Parot. Ay, sorry, Harry, Oh. next episode na yung, yung Yung penultimate template, showdown, no? binanggit lang natin yung template, no? Wala para ka palang singgoy, mahirap ka pala yan. Anong pag-share? Ugnay-ugnay kasi yung bigar. Alam mo naman, magkakakonekta-konekta yan di ba? Kaya nga merong quad. Ano ka ba? Pero, Kaya nga may pero quad kaya para andito ipakita ako na magkakakonect lahat yan Boy, slice boy. Kaya akala ng tao, 100 episodes a week tayo. Hindi ko alam, Ilocano yung editor. Pwede pa yung angle na to. Uy, pero Sir Ronald, medyo hindi ko pa rin masabi kung Oh, type. ikaw kasi matipid ka no? Talaga Ilocano ka eh. Ayaw mong pag-usapan sa isang setting. Gusto mo hinahati-hati para matipid no? Sir Ronald, alam mo naman paano sa mga isang longganisa, ang dami napupuntahan. Pero ito, Sir Ronald, alam mo naman. Akala tuloy ng mga tao, ang dami nating episode. Sir, everyday kayo kasama, di kayo nagsasawan. Hindi naman, once a week lang naman. Unperformative yan. Sir Ronald, binabalikan ko yung videos natin kasi sinislice ko ulit. Sasayaw ako ng ganyan na yung mata mo medyo Tiberius. Medyo, itawag ko na sa'yo, Lord Tiberius. Hindi ako Tiberius, Caligula. Caligula ako. Mas happy si Caligula. Basta wag lang Nero. Wag lang Nero. Wag lang Nero. Delikado tayo dyan. Masupro tayo pag Nero yan. Okay, I think that's it for the penultimate episode. Team Kutik, Team Tigre Norte versus Team Aguila ng Davao. Alright, pag-usapan natin. Yes, sir. Thank you very much. Okay, welcome back everyone to numero uno. Ayan naman tayo, shots fired. Welcome back to R&R together with the biggest of big R's and yours truly, the humble Ricardo Heydarian. Salamat, Sir Ronald, for joining us, Secretary. Parang contradiction ng terms yun. That's exactly the point. Humble at saka Heydarian. Malapit na mga Oxford din ng Heydarian after Ximenet at Imeldific. Kung may Imeldific, may Heydarian. Okay. Sir Ronald, balikan natin ito. Let's talk about Alice Go. So in the previous episode, we talked about Kiboloy's arrest and what does it say about, in fairness, some positive developments in PNP, how General Torre is the man of the month, if not the man of the moment. Para naman hindi puro sila diwata at saka ganun. Pag-usapan naman natin si General Torre, di ba? Hindi puro mga notorious. In fairness, I think he's showing the way forward. Sir Ronald, before I go to Alice, do you think despite yung selfie fan meet debacle na nangyari the other week rather, with Alice Go, do you think the PNP and DILG is moving in the right direction overall? Do you think there's a chance na medyo maayos-ayos natin ito before we talk about Senate taking over Alice Go portfolio again? Yeah. May magandang opportunity ngayon dahil after magsalita ni Espenido, yung poster boy ng Tokhang dati, na inamin niya
that the biggest crime organization is the Philippine National Police, bagsak yung moral ng mga miyembro ng PNP. Di ba? Ngayon, ito ay a breath of fresh air para sa kanila. Di ba? Dahil very professional yung kanilang handling dito. Kahit sila ay inaatake from all sides. No less than the Vice President, the Mayor, 3 senators, SMNI, etc. Former President Duterte. Pero hindi sila narattle. No? Nakafocus sila and they delivered the goods. No? Na-deliver nila si Kabuloy na sinusubukang i-spin na sumuko. The ultimate sacrifice. Mga ugok talaga, no? So, Yeah, yun yung, they were really trying to pero, provoke, di ba? They were trying to provoke PNP to make a mistake, make drama, make themselves look like a victim. But hindi, hindi sila nakalusot eh. Oo. Tapos, naging issue pa yung human rights. Di ba? Naiyak ka ba ron? Naiyak ka ba ron, Big R? Na yung Ronald, I human think rights every nila time ay wala lang. na yung subscription ko ng Netflix, yung mga drama, manonood ako ng mga Davao drama. Libre. Pag na-Ilocano ako, ba't pa ako mag-Netflix? Manonood ako ng mga Davao Diaries. Pero How nanood ako ng mahigit 4 hours dito sa Senate hearing. No? Almost 5 hours nanonood ako simula alas. tumanda tayo bigla. Diba? Pinanood ko dahil naghahanap ako ng something revealing, something defining, diba? Well, wala naman masyado dahil 2/3 ng hearing, inaasahan na natin, narinig na natin, diba? Yung mga kasinungalingan ni Alice Goo, naulit lang eh. Ang bago lang dyan, yung 1/3, yung kanyang escape and rescue. Diba? Parang na-rescue siya eh. Yun yung kanyang drama. So He kung was ultimate rescued sacrifice kay after Kibuloy. 1.5 months na tumakas Ronald, I think we have to emphasize this. If the Kibuloy camp is claiming they made the ultimate sacrifice, at ano ang tawag mo doon? Sukuhuli? Sukuhuli? Ito naman, hindi lang pala na-repatriate, na-rescue pala siya. She was rescued. Rescued. Ang dami kasing death threats. Kaya siya ay masaya na siya ay nahuli. 'Di ba? No? Parang matagal na akong ulul pero inuulol pa ako, 'di ba? Yung ganun yung dating sa akin no. Davao Doon ako Diaries. nagagalit. Davao Diaries. Doon ako nagagalit Pero ang mahalaga rito ay una, dapat wag makalimutan, 2 senador ang nagsimula nito. Si Senator Risa at si Win Magaling. Gatchalian. Na magaling. Kanina lahat ng senador nandun na yata Ito yata yung biggest most well-attended Senate hearing. Diba? Biglang naririnig ko na lang si Bong Revilla nagsasalita. Tapos naririnig ko si Bato nagsasalita tungkol doon sa death threats. Sinasakyan niya yung death threat narrative ni Alice Goo. Tapos nandito si Tol, no? Dito si Francis Tolentino. Papaliwanag, no? Transition. Tapos nandito si Jinggoy, nagchichismax. No, puro chismax sa boyfriend. Sa boyfriend. No? Tapos bago matapos, ito si Bongo. Nung ko lang narinig na ganun katagal nagsalita si Bongo defending Digong na linawin na wala na siyang link dito kay Alice Goo. Yun yung last point. Ngayon ko lang narinig. Kanina siya yung pinakahuli. Si Bongo. So, everyone was there. Ang wala lang doon si Lito Lapid. Si Lito Lapid lang wala. Everybody was there. Performative politics. Lahat sila. Wait. I have one question, Sir Ronald. May hindi ka minention. The Villars. Andiyan ba si Cynthia at saka yung si ano? Wala. Yung mga defender. Hindi ko pa narinig si Mark sa buong Senate. Wala si Kwan. Wala si Amy Marcos. Diba? Si Amy Marcos, no? I and me and myself. Oo, pero ang daming senador kanina, no? Lahat sumasakay. Tapos kaya hirap na hirap si Risa mag-chair Dati ang dali niya mag-chair, dalawa lang sila Ngayon ang dami, kanya-kanyang anggulo, kanya-kanyang epal. Noong una, walang tumutulong sa kanila, parang kawawa silang dalawa, no? In fairness naman, di ba? Even if hindi siya opposition. Pero kanina, pati si Sherwin, parang pinapabilis na ni Risa Kasi syempre, sanay si Sherwin, they'll have their floor to expose. Parang na-realize na dami pala nakapila dito. Yun, tapos ayun nga, buti na lang, dinedebunk ni Risa yung rescue narrative, yung death threat narrative. Hindi niya masagot Sino ba nag-threaten sa'yo? No, hindi niya masagot Dahil
malay mo kung wala namang death threats, inimbento lang niya yan. Di ba? Dahil, look, tumakas siya for 1.5 months. Before that, nagsinungaling siya. Napatunayan na lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. No? Tapos, eto ngayon siya, nung nahuli siya, aba, nung nahuli siya, ni-rescue pa siya. Parang Yung siya. only in the Philippines, di ba? Only in the Philippines, di ba? Kung hindi ka nahuli, eh nasaan ka na? No? Nasa Guangdong ka na ba? Nasa Xiamen ka na ba? Nasaan ka na kung hindi ka nahuli? Kaya salamat din dun sa mga Indonesians. No? For a while nga ang sinasabi nila, sana si Kibuloy ay pumunta na ng Indonesia para siya ay dun mahuli. No? Yun ang sinasabi last Yun yung week. joke natin, di ba? Pahuli natin sa Indonesia. Kaso, may kapalit Oo. siguro yan, di ba? Hiningin nila yung Australian na drug dealer, suspected drug dealer. May Oh, kapalit. pero kwan lang yun eh. Finload lang Boyfriend naman ng eh. Indonesia, hindi Parang biro. finload lang siya. Hindi naman siya seryosong offer eh. Kaya nung sinabi na hindi pwede, edi hindi pwede. Tapos. No? Mema lang, para lang may Oh, masabi. tapos. Oh. Grabe, grabe. Pero, based dun sa sagot ni, kasi very evasive kanina, sabi na meron akong concurrent cases ngayon about ganito, trafficking, ganun. Puro nag-evade lang si Madam kanina, di ba? Nagka-Cassandra Ong Well, moves. Diba? Kasi Ong moves. It's a modified. I refuse to answer because my answer might incriminate me. It's the same eh. Diba? Yun ang sinasabi niya. Oh. Tsaka Kaya parang iba na yung itsura niya kanina. Hindi na hindi siya naman siya takot. fresh. Oh, siyempre hindi naman siya takot ma-contempt Oo. dahil doon naman siya nilagay sa custodial center ng Philippine National Police na doon naman niya talaga gusto. Right. Kaya nga maganda yung proposal ni Jinggoy, no? Doon siya sa Pasay City Jail, no? Paano kung ilalagay mo Uy, siya sa Pasay ano City Jail, sa Quezon City Jail, yung mga preso doon tutulog nakatayo dahil sobrang sikip at sobrang dami ng surot. ay, Kaya ang dami nilang mga skin diseases. Eh yun, pag doon mo siya ilalagay, tingin ko kakanta na yan. Kakanta na si Alice Go. bago siya lalagay, magkakanta na yan. Oo, pag makita niya yung Pasay City Jail at saka yung Quezon City Jail o yung Manila City Jail, no? Tingin ko ay aamin na siya. Tingin ko Ikakanta na niya. magpapakulong na lang sa China yan, sa Guangdong. But, pero ikaw, kutob mo, baka spy talaga to, no? Ba't di siya bumalik sa China? Kailan ko may duda pa ako eh, no? Kung siya ay spy, kinuha na siya ng China, hindi siya na siya pupunta ng Indonesia, Malaysia, Singapore. Kung siya ay spy, no? Pero kung siya ay triad, siya ay front ng mga triad, hindi siya pupunta ng China dahil huhulihin siya ron. At pag ikaw ay triad at nahuli ka sa China, hindi ka lang makukulong. It could be worse, no? Kaya duda ako kung siya talaga ay isang matahari spy. Mas ang tingin ko sa kanya, a front ng mga triads. Front ng mga sindikato. Kaya hindi siya dumiretso sa China. Pwede siyang dumiretso sa Hong Kong. Protektado siya ron kung siya ay espiya. Pero saan siya pumunta? Singapore, Indonesia, Malaysia. No? Kaya may ganun akong suspicion na hindi naman talaga siya spy. Bagaman, yung But usapin ng maybe Pogo training, is a maybe national, no is a level. national security issue.